Salute! Nako po, sumasaludo po tayo sa lahat ng mga manggagawa. Sama na natin magsasaka, pati mga mangingisda. Labor Day ngayon. Kayo po mga manggagawa, magsasaka, mangingisda. Kayo po talaga ang tunay na bayani ng ating ekonomiya. Kundi dahil sa inyo, ewan ko kung may makakain, makakain ng buong Pilipinas. Kaya saludo po at nagpapasalamat kami sa inyong effort. Kahit medyo hindi ganun kadali ang buhay, tuloy-tuloy lang tayo. Okay. Eto, pag-usapan natin yung nakaraang vlog. Sa tanong pa rin ni Glenn, bakit nga pala walang white bulls sa Rosicolis or Alps 1? May pinakita si Herbert Bagsit, medyo nagulat ako. Kay Carlos Miguel. Hindi pa natin nakokontak. Kinokontak niya, baka medyo busy lang. Although si Carlos Miguel, naalala ko lang tagal na. Ever since yata nung nagsusulat ako ng mga articles. Dito rin sa Lovebirds and Color Genetics, madalas siya dating nagko-comment, tsaka dun sa Jamison Yerevan. Alam ko maalam to. Ibig sabihin may basics and fundamentals to sa color genetics. May nakagilap na picture na nakaka-excite Ito. Wait. Teka lang. Ayun, coffee naman, blended stick from Joey Atienza Aviary. Nilagyan ko ng fresh buko juice. Panalo Lalong sumarap. Okay. Teka, bago yung picture na yun, kailangan natin magpasalamat. Naku po, ang dami nag-shares, medyo nahiya ako. Hindi ko nababanggit. May bago Mix mo. Nag-share naman. Hernani Villamaria de la Cruz, nakakatuwa. Lagi tumarami. Ang daming bird group ditong sinishare niya. Ang laking tulong po, Hernani Villamaria de la Cruz, no? Mondre, ex-Farmers Flock naman. Sa Cavite naman, no? Tsaka sa Breeders of Rosicolis and Iring Group. Boss Abos, ngayon ko lang ito narinig, nakakatawa. Boss Abos sa Guagua, Pampanga, Lovebird for sale. Si Almini Avery, Anthony Panelo, Leo Clemente. Hindi ko ito nabanggit pero nung mga nakaraan, nagsishare ito, nakakatawa. Leo Clemente, ang dami O merong 4 or 5 kagad na sinishare niya ng mga FB group. JJ Mini Avery, nakalagay for info only. JJ Mini Avery. Ito, si Freddy Jr. Jordan sa Southern Mindanao. Jensan, Davao, Digos, Matalam, Kabakan, Kidapawan. Ayun naman. Thank you, Freddy Jr. Jordan. Tolitz Gonzales. Ayun. Marami pa po. Isa-isahin ko na. Ako'y magpapasalamat. Mamaya, babanggitin ko kung bakit, no? Ito pa rin, sila Leo Clemente pa rin ito nahagilap natin. JM Avery Aquatics. Ayun, Ram Avery. Bakit po ako nagpapasalamat dito sa mga nagsishare na to? Mabanggit ko lang. Bago pa po ako nag-vlog, nakakatuwa naman to, no? Marami po tayong subscriber sa iba't ibang bansa. Alam nyo na kung sino yung kapitbahay natin. Yun po, marami po akong subscriber doon. Marami nagpa-follow sa akin noon pa. At tanong po sila ng tanong, nung madalas na English po yung sinusulat ko. Meron din sa Middle East, katabi ng India. Alam natin yan, hindi ko nababanggitin. Nagbanggit din ng country, no? Kaya gustong-gusto ko marami na nagsishare para bumilis. Bakit po? Dito sa kapitbahay natin, siguro kung may 4 o 5 na. Nagulat ako na nag-PPM sa akin. Na nagtatanong tungkol sa mga vlogs natin. At yung tanong, medyo malalim Ibig sabihin naintindihan kahit Tagalog ang hirit ko sa mga vlog Medyo malalalim pang ang Tagalog. Hindi ko alam kung bakit nila naintindihan. Kasi yung tanong make sense Ganon din sa malapit sa Middle East. Yun mas marami-rami. 6 o 7 na yata. Nag-PPM. Yung iba talagang sinasabi where is the subtitle in English. Naku, ayoko po muna sana. Hindi po. Kaya hindi po siya nagdadamot tayo. Okay? Gustong-gusto rin po natin maipaabot to sa buong mundo kung maaari. Kaya lang, alam naman po natin nahuhuli na tayo. Kumbaga, poprotektahan din naman natin kahit papano ang Pilipinas. Tayo mga Pinoy breeders. Kaya as much as possible, parang nagmamadali na ako mga kaibon. Mag-share po tayo na mag-share para bumilis ng bumilis at kumalat sa buong Pilipinas itong kaalaman na to bago tayo maunahan na naman kasi nauna na nga sila. Alam niyo yun. Diba? Sa kanila na nga tayo kumukuha lately. Nakakalungkot. Ayun. Salamat sa mga nagsishare. Paulit-ulit ko itong sasabihin, kayo ang katulong ko. Kung hindi, maya't maya nagsishare ako, ubus oras ko. Wala na akong panahon mag-vlog. Salamat po. Okay, ito yung mga nakakatuwa namang comments, no? Ito.
Sasagutin natin kasi may mga clarification karamihan, no? Eto, sir, sabi ni Freddy Junior Jordan, paano naman yung dark-eyed clear na walang rampa? Opaline ba yun o ano tawag? Ang ganda. Meron pa nagtanong na ganito, 2 sila o 3 sila. Tama po, pagka naging opa yung dark-eyed clear, most likely puputi ng konti yun. So ngayon, parang Lutino opa na, halos. So, di ba, ang hirap, hindi basta-basta hindi basta-basta malaman, baka Lutino yun. Or Deck Ino na pala, yung kombinasyon ng dark-eyed clear tsaka Ino. Okay? So, kung hindi ganun kadilaw o hindi ganun kadilaw na dilaw, maaring deck pa rin yun. Okay? Ngayon, kung deck na opaline. Okay? Paano malalaman kung deck Ino? Di ikasa mo lang sa ikasa mo sa Ino na visual. Okay? So, maglalabas siya ng mga deck Ino, pero maglalabas siya ng Lutino talaga. So, deck Ino pala yun sa'yo. Hindi pala deck opaline yun. Kasi yung kinasa mo sa visual na Ino, naglabas siya ng Lutino Kasi kung deck opaline lang yon, puro deck Ino ang ilalabas nun. Puro deck Ino, meaning black lang yung lahat, black eye or dark eyed lahat. Parang Lutino ang dating, puti-puti na rin ang rampa, pero black ang mata. Kung deck na opaline yon, kinasa mo sa visual na Ino. Konti na lang, mode of inheritance, pasensya na, paulit-ulit ako, no? Konti na lang, baka bukas. Pag mode of inheritance tayo para sa mga baguhan. Yun ang sagot, Freddy Junior Jordan, sa mga medyo advanced na, huli yun. Ayun, si Jayomini Avery may pinakitang ibon na Budgerigar. Ito yung wild type form sa Australian. Para nga naman dark-eyed clear. Ayun, no? Jayomini Avery, parang dark-eyed clear. Papasok lang din tayo dyan sa mga badges. Huwag kayo maglala. Ayun, nagpapa-shoutout si Tolitz Gonzalez. Paul Ellison Garcia, may tinanong. Noel Dragon de los Reyes, maganda ang comment. Ayun John S. Estrella, kahit kailan sir, wala akong nakita na white bull sa Alps 1. Kaya nga, medyo mahirap. Baka wala pa nga kasing dark-eyed clear. Tapos hindi consistent yung blue. Ato, si Red Keep Avery, kahit ba opaline yung deck, may rampa pa din. Ako, medyo mawawala yun. Dapat Again, sa inyo po ako maasa. Hindi na po ako nakapag-breed niyan. Hindi ko naman po din po na-breed lahat ng mga panahon na yun. Umabot lang ng 16-18 yung mga breeding cage ko. Hindi po tayo big time na umabot na 100 yung cages or 200 cages. So, hindi ko na-breed lahat. Kaya, yung mga veteranong breeders, magpapasalamat tayo kung meron po kayo maipapakita na deck na opaline. Tingnan natin yung rampa. Okay? Saludo sa mga veteranong breeders. Pag white bulls or yellow bulls po ba ay matic, split na po sa Ino? Yun ang tanong ni RG Alfred Abadjano III. Ayun. Actually, deck Ino po ang tawag doon. Ngayon, bakit hindi ko po sinasabing split? Ayun ay medyo may malalim-lalim at komplikado ng konting paliwanag sa mode of inheritance. May kinalaman na dyan ng mga chromosomes. Kaya hindi ko masagot-sagot agad. Pero hindi split po ang tawag doon. Darating tayo doon. Ang tabay lang, RG Alfred Abadjano III. Aba. Shout out naman kay Jeffrey Celeste. Ayun. Sabi ni Francis Moreto from Cagayan de Oro din. Shout out Cagayan de Oro. If naging opaline na deck Ino, same pa din ba ang comparison sa rampa? Ito nga sinasabi ko. Most likely puputi. Halos pareho siguro. Kaya nga. Gusto ko mag-post po kayo. Baka meron po kayo. Tingnan natin yung rampa. Salamat. Sa perso ba, sir, may deck Ino din or dark eye clear na mutation? Sabi ni Freddy Junior Jordan. Okay. Meron din po. Pero, ang dark eye clear na una sa Fisher. So, paano na through hybridization. Kaya napunta na sa perso. Okay? Ngayon, mga scientists o mga geneticists, ang tawag doon, genetic introgression. So, pag naririnig nyo yung genetic introgression, hybridization din po iyon. Okay? Bakit introgression? Kasi yung genes, genetic, di ba? Genes. Yung genes o yung color genes, ini-intro dun sa kabilang species. Kaya genetic introgression. Okay? Sabi ni RMJYSN, napakagaling nyo po bro. Nagpapasalamat po kami sa inyo kasi may panahon pa po kayo para i-share ang mga kaalaman sa pag-iibon. Thank you, RMJYSN. Ayun. Abu Josh! Ito, nagpapa-shoutout to sa mga Zamboanga City breeders. Mag-coordinate kayo. Gawa kayo kahit na maliliit lang na grupo, kahit hindi mo na official. Para nakakatuwa po pagka may grupo. Abu Josh from Zamboanga City. Marlon Paynor.
Layo Lasaga. Sabi ni Layo Salaga, daming chat-chat. Di ko mag-get yung topic. Naku, pasensya na, Layo Lasaga. Kaya nga po panay pakiusap ko sa inyo. Pakibalikan po ang mga naunang vlogs. Kasi nga po, totoo yun. Pag hindi nyo po nabalikan, mahirapan po kayo maintindihan. Kasi step by step po ang color genetics. Hindi po ito yung kalat-kalat na kaalaman na maiintindihan pa rin natin. So step by step, so kailangan pong mabalikan talaga. Yung mga bagong followers, mga baguhan, pakibalikan po yung mga vlogs ko. Konting tiyaga lang kasi talagang mahirapan po kayong mag-gets to mga susunod pag di nyo nabalikan. Salamat! Aljon Season, parang Wild Bulls na rin yung pinakita niya rito. Pero medyo makikitaan pa rin talaga ng melanin. Ewan ko kung, teka ha, ayun. Oh, si Aljon Season, no, medyo may konting melanin pa. Ang sabi actually nga ni Glenn Chen, parang edge heavy pied opa. So, pied pala siya kung sakali, no? Christopher Cruz, salamat naman sa mga hirit mo. Ayun na. Tolitz Gonzales, Pretoria Nest, Low Mute Aviary, may pinakitang parang, ito, Dark Eyed Clear naman sa eye-ring. Ito po, Dark Eyed Clear sa eye-ring o White Bulls. Dark Eyed Clear Blue Ino. Okay, Dark Eyed Clear Blue Ino o White Bulls. Okay. Ayan po, kay Low Mute Aviary. Sa eye-ring to, no? Sabi naman ni Richard King Baya. Good PM po, scientist. Nakakatawa, pero hindi po tayo scientist. Malayo pa po tayo sa mga totoong scientist. Salamat po. Ares Bird, ayun, gaganda ng mga pinakita. Edwin Lacosta, sir, may green opa face follow ako, mukhang Lutino, kaso sa Ratchis feather niya, walang sign na ng ino. Abang ganda naman. Sabi ko, patingin ng pics bro, yung nasa natural light para maintindihan natin. Si Greg Lord Chu, sir, yung visual deck at pula pupils, automatic na ba deck ino? Or kasi pagka yung pinlashlightan mo, medyo namumula. Or deck split ino? Ayun, parang dapat ganun mangyayari pagka nailawan natin pero pwede rin palid to, pwede rin palid ino actually. So depende sa pagkadilaw, so dapat may picture siya rito, kaya lang hindi masyadong buo ang kuha. Ayan eto may pagka-green baka palid ino po ito. Sex link po ang palid, tsaka sex link din ng ino sa Rosicolis. So nag-crossing over yan kung palid ino. Okay, DB Avery, shout out. Arnold Adriano, shout out din Sabi niya, kailangan with pick sa mga ibon na binabanggit niyo. Pasensya na. Unang-una, wala tayong ganun lahat. Yung iba naman, wala na po akong time na hagilapin uli. Kasi ang dami ko pong iniisip. Nagbablog po ako twice a day. Napapansin niyo po, di ba walang edit? Kasi po, nilalaro ko po yun sa utak ko. Sinisimulate ko yan. Nabanggit ko na nga po sa ibang mga kaibon to. Ilang beses ako nasabihan ng pamilya ko, Dad, isang oras ka nang umikot-ikot dyan sa sala. Hindi mo yata napapansin. Kasi po, ayoko na mag-edit. Nakakatamad mag-edit. Nilalaro ko po sa isip ko yung binablog kong ganito. Para tuloy-tuloy at logical, step by step. So, pasensya na po kung minsan hindi ko talaga mabigyan ng picture. Mag-isa lang po tayo. Armando de la Cruz, nagtatanong niya kung may done follow na ba sa Aldswan o sa Rosicolis. As para sa inyo, wala pa po. Wala pa rin na recognize si Dirt na done follow sa Aldswan. O baka meron naman po, hindi pa natin alam. Kaya yung ganito, mga tip, talas-talas na mata. Kung may kakaiba pong lumabas na follow, pula mata pero follow ang datingan, yung brownish o light gray. Light gray yung katawan, pwedeng panibagong follow yun o baka done follow. O anong gagawin? Tip po ito. Anong gagawin para malaman kung bagong follow yung lumabas? Abay, para sigurado, ikasan nyo kaagad sa fail follow. Diba? Kung hindi fail follow yun, puro green lang ilalabas. Split fail follow, tsaka kung anong klaseng follow yun. Nung ganun din po. Marami na rin pong branch follow. Ikasan nyo rin yung kakaibang follow na nakita nyo kung meron kayo. Ayun, sa branch follow. Pagka walang nilabas na follow at puro green lang, hindi rin siya branch follow, most likely, nakapagpalabas ka ng ibang klaseng follow. Kaya, follow and subscribe din kayo sa ating page. Uy! Lahat po ng vlog dito sa page natin, lahat po ng vlog na nakita nyo sa FB, nasa YouTube channel na rin po natin. Ulitin natin, yung mga komportable, nasa YouTube channel na po tayo. Lovebirds and Color Genetics din po. Search nyo lang po, Lovebirds and Color Genetics sa YouTube. Salamat po! Ayun, si Osi Tamayo. Matagal na niya ito pinapakita. Ang ganda naman nung kanyang, ayun, lumalabas na,
Up. Ayun, yun. Half cider, oh. Half cider. Kitang-kita. Ayan, oh. Isa pang ikot. Dali. Oh, ikot mo pa. Yung pinagmamalaki ni OZ Tama yung half cider. Up. Oh, diba? Ganda naman. Magbablog din tayo sa mga half cider. Pag malaki nyo, mga half cider nyo, post nyo lang para gawin natin. Yun ang i-feature natin sa sunod. Ang post ko yung mga half cider nyo para yun ang gagawin natin example pag nag-vlog ako sa half cider. Ayun. Kaya OZ Tamayo po yan. Joseph Bariring Oliveros. Blessed day, idol. Ayun, may mga pinakita si mix mo dito, yung aqua pallid at aqua turquoise pallid niya. Pakita natin para naman hindi sayang yung mga effort ng mga taga-subaybay natin. Ayan oh, di ba? Kaya mix mo. Mike J. Cruz, MYK J. Cruz. Ano po ba ang tawag sa mutation na ganitong color? Ayun. Perso po yan, no? Personatus. Mukhang mauve po ito o yung double dark blue o double dark factor na blue. Kaya nag-itsurang mauve. Meron po tayong vlog nito. Pakibalikan po. Okay. Meron pa ba? Bago tayo umabot dun sa kay Alvin Siluta naman. Ang ganda rin na pinapakita niya na parang parang white bulls pero hindi pa rin ganoon kasi mukhang turquoise 'to na gamit. Tsaka ano kaya yung ginamit na na blue kaya to ay turquoise nga no? O kaya ano ba ginamit dito? Dilute. Hindi naman lutino kasi hindi naman nagpula. Sana nagkrimino siya no. GMB Keepers. Ayun, salamat. Nasaan na yung yung ipapakita natin na wala yung kay Herbert Bagsit na kay Carlos Miguel. Di ba? May picture tayo dito. Hanapin natin. Picture natin yun eh. Dito ba? Come on. Mukhang. Teka, nasa PM yata. Hanapin natin ha. Ang ganda kasi may pagka dark eyed clear talaga. Kaya paging Carlos Miguel. Hindi yata makontak. Busy yata. Ha? Ayun. Ayun na. Ayun o. Ayun naman. Ito po. Ang nag-share po nito si Herbert Bagsit. Pero sabi niya, mga ibon po ito ni Carlos Miguel. Teka, papapogi naman ng konti. Ito po. Rosicolisan Albswan. Ayan o. O, diba? Parang dark-eyed clear na. Pero itong isa, medyo manilaw-nilaw. Okay? So, ngayon, yan ang tanong natin. Anong ginamit kaya ni Carlos Miguel na magulang o materyales dito? Ito, di ba? Ito. Tapos, may kakaiba dito kayo mapapansin, mga kaibon. Tingnan nyo itong magkatabing to. Okay? May napansin ba kayo sa paa? Tingnan nyo mabuti. Close up natin. Mukha talagang white bulls na Rosicolis. Tingnan nyo yung paa nila. May napansin kayo? Magkaiba, di ba? Grayish yung isa, pinkish yung isa. Ayun. So, ano kaya ginamit niya magulang dito? Yun ang nakaka-intriga. Paging Carlos Miguel, kaibo natin yan. Dati nakakahuntahan natin yan. Meron pa isang kuha dito eh. Wait lang ha. Ayun, mas malapit. O, di ba? Yung mga tingin sinasabi niya white bulls na ba ako? Hindi ba kayo na-intriga kung anong materyales ang ginamit ko dito? Ayun naman. Carlos Miguel. Kakatuwa po. Pasensya na kung baka hindi naman niya gustong i-share talaga to. Pasensya na po. Pero sinare po ni Herbert Bagsit. Kaibigan naman po niya at kaibigan ko rin po si Carlos Miguel. Kaibigan in a way dito sa FB. Kasi nagkakahuntahan kami niyan. At ang naalala ko mga conversation namin, may basics and fundamentals sa color genetics. Kaya siguro nakapagpalabas eh. Makakatulong actually to kung magiging active uli sa color genetics. Makakatulong sa mga malapit sa kanya o mga katropa niya. Okay, yun po muna. Ngayon, kung meron pa rin po kayo nababalitaan, parang mukhang dark-eyed clear, o yung blue na sinasabi natin, di ba? Kung back-to-back blue na talaga, laglabas ng tuloy-tuloy na blue ilang clutch, magandang senyales. Kasi ang lagi pong sinasabi ng mga breeders, hindi talaga back-to-back blue na naglalabas-labas pa ng turquoise. Kaya tuloy hindi pa ma-recognize ni Dirk na talagang may blue na. Yun na, di ba? Nakaka-intriga. Wala pa rin blue sa Rosicolis. Ayun lang po mga kaibigan. Comment, magpakita kayo at mag-post kayo ng mga dark-eyed clear nyo kung meron na sa Rosicolis pala ha.
Talas-talas mata. Kaya natin yan para sa industriya. Salamat po. Hasta la vista.